Magsisimula ang ating kwento sa isang silid-aralan kung saan seryosong nag-aaral ang lahat ng mga estudyante, samantala, ang bida naman ay nakatitig sa bagong damit ng isang streamer. Sabi niya habang nakangisi, "Sus Mariosep, ang ganda-ganda mo talaga baby ko." Pero nagkataon, narinig siya ng kanyang guro na parang si Lexi Lore. Inis na tanong nito, "Ano bang sinabi mo?" Sumagot si Jiang Bei, "Ano po nangyari, ma'am? Hindi niyo po ba ako narinig? Kung gusto niyo, uulitin ko." Agad na tinamaan ng piraso ng board eraser ang noo ni Jiang Bei. "Sa mga araw na ito, sobra ka nang walang respeto." Kasabay nito, may estudyanteng nagsabi, "Ma'am, sobra na talaga ang patapon na ito kamakailan. Dapat po ninyo siyang parusahan, isulat ng 80 beses ang tulang ito. Baka sakaling matauhan." Naisip naman ni Jiang Bei, malamang ipinanganak ang taong ito matapos mamatay ang 100 aso. Kala mo tao magsalita, pero puro basura ang lumalabas sa bibig. Pagkatapos ay sinabi ni Jiang Bei, "Ma'am, parusahan niyo po ako ng tama para malaman ng spoiled kong anak na hindi siya dapat ganyan sa harap ng guro." Nagalit si Flash at sumigaw, "Sinong tinatawag mong spoiled na anak?" Agad siyang sumugod para atakihin si Jiang Bei. Sa gulungan, naibaba si Jiang Bei at nabasag ang bintana ng silid-aralan. Habang nahuhulog, sumigaw siya, "Patapon ka, bakit mo ako tinulak?" Habang nasa ere, naisip ni Jiang Bei, "Hindi ko akalaing ganito magiging wakas ng buhay ko. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ang sarili ko na hindi na mabyuli pa kailanman." Nang imulat ni Jiang Bei ang kanyang mga mata, may naramdaman siyang malapit. Sino ba yung maingay? Doon niya napagtanto na siya na pala ang pangalawang batang Panginoon ng pamilya Han. Sabik na sabi ng katulong, "Binata, gising na kayo, akala ko mamamasahe na kayo papunta sa kabilang buhay." Naguluhan si Jiang Bei, "Binata, nasaan ba ako?" Biglang sumakit ang kanyang ulo habang dagsa ang hindi mabilang na alaala sa kanyang isipan, mukhang nag-time travel ako. Ang may-ari ng katawang ito ay namuhay ng walang alalahanin at marangya, pero kahit kabilang sa pamilya ng mga cultivator, hindi siya mismo marunong mag-cultivate, kaya naman masama ang trato sa kanya ng kanyang ama. Sabi ng katulong, "Binata, okay lang ba kayo? Sobra kayong nagalit dahil sa kasal ninyo." Agad na tanong ni Jiang Bei, "Teka, ikakasal ako?" Muling nabuhay ang alaala. Sabi niya, "Mukhang may magandang babae na tumanggi akong pakasalan, at malamang sobra akong napahiya kaya ako nahimatay." Paliwanag ng katulong, "Binata, pinakilala lang naman kayo ni Miss Shangguan, pero ginawa niyo na ang lahat para makipaghiwalay." Nagulat si Jiang Bei, "Teka, ako pala ang patapon na gustong mag-cancel ng kasal. Sino ba talaga ang dapat kong pakasalan?" Biglang nagdrama ang katulong. Siya ay isang makalangit na kagandahan, isang walang kapares na diyosa, ang mismong kahulugan ng elegante at maganda, si Binibining Shangguan, at narito ang kanyang litrato. Sigurado akong kapag nakita niyo ang kanyang mukha, babalik lahat ng alaala niyo. Pagkakita ni Jiang Bei sa litrato, natarante siya. "Dali-dali niyo ngang ilayo sa akin ang halimaw na mukhang bulldozer, matanda." At ito ang tinatawag niyong kahanga-hangang kasal. Pagkatapos makita ang mukha ni Shangguan, tuluyang bumalik ang lahat ng alaala. Noong dumating ang proposal ng kasal, labis na kinabahan si Jiang Bei sa kanyang itsura. Sa harap ng lahat, sumigaw siya, "Kung pipilitin niyo akong pakasalan ng halimaw na ito, magpapakamatay ako." Nang hindi gumana ang pananakot, tumalon siya sa balon ng pamilya. Biglang nagsalita ang system, "Host, dahil sa iyong ginawa," nagngalit ang butler. "Nakakuha ka ng 10 rage points," tanong ni Jiang Bei, "So, ikaw ang system. Sabihin mo sa akin kung anong kaya mong gawin." Sagot ng system, "Una sa lahat, alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Jiang Bei ang pangalan mo, isa kang napakahinang cultivator. Wala kang alam na cultivation techniques at walang combat skills. Sa madaling salita, kumpara sa pamantayan ng mundong ito, basura ka. Pero huwag kang mag-alala, nandito ang iyong rage system para gawin kang isang bayani." Ang pagkakaroon ng rage points ay nangangailangan na magalit sa iyo ang ibang tao dahil sa iyong mga salita at kilos. Kapag nagtagumpay ka, kikita ka ng rage points, at sa pamamagitan ng mga puntos na yun, mapapataas mo ang iyong combat level, techniques, at skills. Napagtanto ni Jiang Bei, "Buong buhay ko ay madaldal ako. Sa totoo lang, dahil dun ako namatay, lagi kong iniisip kung bakit nagagalit ang mga tao sa sinasabi ko. Pero ngayon, iisang ugali na pala ang magtataas sa akin sa mundong ito." Tumingin siya sa butler at nagtanong, "Butler, galit ka ba sa akin?" Agad na yumuko ang butler, "Binata,
Paano naman maglalakas loob ang isang utusan na magalit sa inyo? Kahit bawasan niyo ang buong sweldo ko, hindi ko pa rin magagawa. Ginaisang lang po namin kayo dahil hinihintay kayo ni Miss Shangguan at ng kanyang ama sa pangunahing bulwagan, at inutusan ako ng inyong ama na dalhin kayo doon. Muling nag-anunsyo ang system, nakakuha ka ng isa pang 10 rage points mula sa butler. Ngumisi si Jiang Bei sa sarili, sinungaling, kitang-kita ko namang galit na galit. Samantala, todo pigil ng kawawang butler sa kanyang galit. Pagkatapos ay sabi ni Jiang Bei, kahit may ganito na akong kakayahan, hindi ko ito gagamitin para mangbuli ng mabubuting tao. Iinisin ko lang ang mga taong karapat-dapat talaga. Butler, kunin mo ang damit ko. Oras na para magseryoso. Pagkasuot ni Jiang Bei, ngumisi siya ng puno ng kumpiyansa. Tatay, makikilala ko na ang magiging manugang ninyo. Kayo ang magiging susi para lumakas ako. Samantala, sa pangunahing bulwagan, sabi ng ama ni Shangguan, Kuya Han, huwag masyadong mag-alala. Napakatalino ng panganay ninyo, sigurado akong may mararating din ang bunsod ninyo. Kahit mabagal sa cultivation, aabot din sa chi gathering realm, hindi pwedeng maging basura ng lubusan ng isang anak ng Han. Biglang sabi ni Shangguan Zuan ng inip na inip, bakit pinag-uusapan pa rin si Jiang Bei? Nasaan si Kuya Han Ran? Siya ang gusto kong makita. Siya ang prinsipe ng aking mga pangarap, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Paliwanag ng ama ni Jiang Bei, si Han Ran ay kasalukuyang nasa seclusion na nagka-cultivate sa ilalim ng isang elder. Napabuntong hininga siya sa isip, bakit magkasalungat ng husto ang aking dalawang anak? Ang panganay kong si Han Ran ay isang pambihirang henyo, hindi lang siya malakas, matalino pa, kapag binabanggit ang pangalan niya, may paggalang, pero ang bunsod kong si Jiang Bei, kawawa naman ang cultivation talent niya, at hindi naman siniseryoso ang cultivation, puro gulo lang ang ginagawa buong araw. Naalala niya ang matandang kasabihan, kung ang kabayo ay hindi mapigilan, lagyan ng tali, kung ang lalaki ay pasaway, mag-asawa na. Ang pamilya Shangguan ay tunay na perpektong napili para sa pag-aasawa ni Jiang Bei, sabi ng ama. Sa totoo lang, ipinadala ko ang marriage proposal para kay Jiang Bei dahil lahat ng anak ng pamilyahan ay henyo. Hindi lang nakatutok si Jiang Bei sa cultivation sa ngayon, pero hindi siya basura. Biglang pumasok si Jiang Bei ng napakadramatiko, na ikinagulat ng lahat, agad na nagalit ang kanyang ama, walang kwenta kang bata. Anong pinaggagawa mo? Paano mo nagawang gumawa ng ganyang kakornihan? Para kang murang streamer, sagot ni Jiang Bei. Pero dad, kayo naman ang nagsabing mahalaga ang first impression, sinubukan ko lang gumawa ng di malilimutang pasok. Kaagad siyang nakakuha ng 30 rage points mula sa kanyang ama. Pinakilala siya ni Ginoong Han, Ginoong Shangguan, ito ang anak ko, si Jiang Bei. Tiningnan siya ni Shangguan at sinabing, buti naman makilala ang talunan na ito, pero sa totoo lang, mas matutuwa pa ako kung ang kapatid niya ang pakakasalan ko. Narinig yun ng kanyang ama at agad na sabi, anak, tingnan mo muna ang sarili mo bago magsalita, kahit papaano, pogi naman ang bata. Matigas na sagot ni Shangguan, tatay, ayaw ko siyang pakasalan. Sabi ni Ginoong Shangguan, kung ayaw ng anak ko sa bata, hindi matutuloy ang kasal na ito. Kung si Han Ran yan, ibang usapan, pero hindi ko ibibigay ang anak ko sa tulad ni Jiang Bei. Naisip ni Jiang Bei, pinadali mo pa ang trabaho ko, ngayon walang makakasisi sa akin kung maging bastos ako. Pagkatapos ay sinabi ni Jiang Bei, Tito Shangguan, huwag niyo pong masamain ang sasabihin ko. Pero tinitigil niyo na ba ng mabuti ang mukha ng anak niyo? Sa totoo lang, kamukha niya ang isang baboy, at hindi naman niya kasalanan yun, minana niya sa inyo. At nakita niyo na ba ang tiyan niya? Malamang mauubos ang kayamanan ng pamilyahan sa pagpapatahi pa lang ng damit para sa kanya. Kung ganyan kalaki siya, malamang bundok ng pagkain ang kinakain niya. Kung pakasalan ko ang tulad niya, malulugi ang pamilya namin. Wala kayong karapatang magsabi na kayo ang makikipaghiwalay dahil hindi naman ako pumayag sa simula pa lang, at sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan ang tulad niya. Nagalit si Shangguan, patapon ka, anong sinabi mo? Mas mababa pa ang katayuan mo sa lungsod na ito kaysa sa aso. Paano ka ng ahas na leitin ako, basura ka lang. Ngumisi si Jiang Bei, so sa paningin niyo, ako ay aso. Kayo, ano naman kayo? Ipakita ko sa inyo ang realidad kung paano kayo tingnan ng mundo. Nakaping kayo ngayon, kaya sa totoo lang, para kayong higanteng sibuyas. Pero ang normal na sibuyas ay hindi ganito kataba, malamang may 100 patong kayo. At sinabi ko na sa inyo, mukha kayong baboy,
Malamang wala na kayong utak, kapag kumakain ng masyadong maraming tinapay, napupuno din ng masa ang utak, at ang inosente ninyong puso ay durog na sa ilalim ng lahat ng tabang yan, para kayong mga babaeng hindi tumitingin sa salamin pero naghahanap pa rin ng boyfriend. Anyway, ayaw ko nang sayangin ang oras ko sa inyo, may mas importante akong gagawin, aalis na ako. Matapos ang binangkabigang kahihiyan, umiyak si Shen Guang, Daddy, sobra niya akong ininsulto, samantala, sobrang galit ng ama ni Jiang Bei na handa na siyang bugbugin, si Jiang Bei naman ay tuwang-tuwa, tugma ang reaksyon ng mga taong ito sa gusto ko, sige kayo, magalit pa kayo at ibuhos nyo sa akin ang rage points.